Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Nangyari ito nung ako ay naglalakad pa uwi sa bahay ng aking lola. Bali sa mga panahong ito ay nagbabakasyon ako doon sa kanya sapagkat wala na kaming pasok. Hindi ko akalain na meron akong mararanasang kababalagan doon kasi ilang beses na rin akong pabalik-balik doon sa probinsya. Isang umaga ay nagising ako sa isang malakas na kidlat. Agad akong bumangon at tumungo sa pagkiinan. Nakita ko naman si Lola at ang aking mga pinsan na kumakain ng almusal. Kaya kumain na rin ako. Mukhang uulan ng malakas ngayon, sabi ko habang kumakain. Wag naman sana insan. Merong palabas mamaya sa bayan, sabi naman ng aking pinsan. Ha? Anong klaseng palabas? Tanong ko naman kasi wala akong alam tungkol dito. Malapit na kasing kapistahan, kaya tuwing Sabado ay merong palabas sa bayan. Pwede naman kayong manood mamayang gabi, yan kung hindi uulan, sabi naman ng aming lola at agad naman akong tumango bilang tugon. Maya-maya lang ay pumatak nga ang ulan. Sa pagsapit naman ng hapon ay tumigil naman ito at sumikat naman ang araw. Tinanong naman ako ng aking pinsan kung gusto ko daw bang manood ng mga palabas sa bayan. At hindi naman ako nag-alinlangan kasi alam kong magigising o magiging masaya ito. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nanood kami ng mga ganitong palabas doon. At bandang 6:00, pagkatapos namin kumain ng hapunan, ay agad kaming humingi ng pahintulot kay Lola. At pinayagan naman niya kami. Basta mag-ingat lang daw kami kasi delikado at baka papatak ulit ang ulan. Tumango naman kami at nagpaalam sa kanya. Habang naglalakad kami ng aking pinsan, ay nagsabi ako na dapat bago pumatak ang 8:00, kami nasa bahay na. Tumango naman ito bilang tugon. At sa pagdating namin sa bayan, ay narinig namin na nagsisimula na ang palabas. Kaya dali-dali kaming tumungo doon. Makalipas naman na mahigit 1 oras, ay nabagot ako at sabi ko mas mabuti siguro na kami umuwi na lamang. Kaya sinabihan ko ang aking pinsan at ganun din naman ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa napagpasyan nga naming umuwi na lamang. Maliwanag din ang buwan sa mga sandaling ito. Habang naglalakad kami pa uwi, ay nagsabi ako na sindihan ang dala naming sulo nang sa ganon ay mabigyang liwanag ang aming dinadaanan. Ito po ay gawa lamang sa mga dahon ng niyog at alam ko na pamilyar naman kayo dito. At noong nasindihan na ito, ay nagulat kami nang makakita ng taong nakatuwad sa talahiban. Pero nung una talaga Sir Chris, ang akala namin ay nagbabawas lamang ito. Kaya nagtinginan kami ng aking pinsan at nagtawanan. Nabigla ako dun patawang sabi ng aking pinsan. Ako din. Pwede naman na magtago ito, sabi ko naman. At nang lingunin namin ang bahagi na kung saan naming huling nakita ang nakatuwad, ay wala na ito. Saan pumunta yon? Tanong ko. Ano ka ba? Di nagtago. Nakita kasi natin, sabi naman ng aking pinsan at agad naman akong tumango. Maya-maya lang ay nakarinig kami ng mga kaluskos ng dahon na nanggagaling sa aming likuran. Tila ba merong paparating at merong tumatakbo sa loob ng mga talahiban. Maliban dito ay nakakarinig po kami ng paghingal
Kaya dito na kami tumakbo ng aking pinsan. Ang pangit pakinggan at nakakatakot. Sa sobrang pagmamadali ay nabitawan ng aking pinsan ang hawak-hawak niyang sulo. Pero hindi na namin binalikan yon kasi meron pa ring humahabol sa amin. Kaso nasa loob nga lang ito ng talahib. Mahaba po kasi ang talahiban sa amin. Bali nasa gilid po ito ng kalsada. Mula ito sa bayan hanggang sa aming baryo. Ganun kahaba. Makakapal pa ang mga ito at mas mataas pa sa amin. Kaya kung meron mang tao sa likod, ay hindi talaga makikita. Ito ay kaunting deskripsyon lamang ng aming dinadaanan. Balik na po tayo sa kwento. Nang malampasan namin ang talahiban, ay nagsabi ako na huwag kaming huminto. At nang marating namin na bukana ng aming baryo, ay narinig namin na parang merong lumabas sa talahiban. Kaya mas binilisan namin ang aming pagtakbo. Kasi dinig na dinig namin ang kanyang mga yapag sa aming likuran. Pero nung una ay hindi ko alam kung anong humahabol sa amin. Kasi hindi naman kami lumingon kahit ni isang beses. Alam kasi namin na hindi ito pangkaraniwan. Nadaanan naman namin itong bahay ng isa naming kabaryo. Natawagin na lang natin sa pangalang Aling Rosing. At tamang-tama na nakatayo ito sa labas ng kanyang bahay. At mayroon siyang hawak na itak at lampara. Tumingin kami sa kanya noong napadaan kami doon. At nakita namin na tumingin din ito sa amin. Subalit nang malampasan namin ang kanyang bahay, ay narinig namin siyang sumigaw ng "Aso! Malaking aso!" At dito na ako nataranta. Ganon din ang aking pinsan. Napahiyaw ito sa mga sandaling iyon. At nung malapit na kami sa aming bahay, ay tumigil ang mga yapak sa aming likuran. Tinadyakan ko naman ang pinto ng bakod at agad kaming pumasok ng aking pinsan. Hindi namin alintana ang pagod. Siguro nang dahil na rin sa natataranta kaming dalawa. "Oh, anong nangyari sa inyo? At bakit tinadyakan mong bakod?" Galit na sabi ng aming lola. Nung lalabas pa sana ito, ay agad ko siyang hinila at sinabihan na sinusundan kami ng aswang. At nakita pa ito ni Aling Rosing. Agad naman niyang sinara ang mga pinto at bintana. "Sigurado ba kayong aswang ang sumusunod sa inyo? Baka isa lamang itong ligaw na aso," sabi pa ni Lola. "Malaking aso yung humahabol sa amin. Ito ay ayon din sa narinig namin kay Aling Rosing. Nakita niya ito nung napadaan kami sa kanyang bahay. Saan ka naman makakakita ng malaking aso na hinahabol ng tao? Mula sa bayan hanggang dito." Sagot ko naman. "Anong nangyari sa inyo? Sinaktan ba niya kayo?" Tanong pa ni Lola. Agad naman namin kinuwento ang lahat habang nagsasaboy ito ng asin sa loob ng bahay. Agad po itong naniwala kasi hindi naman ito ang unang kwentong narinig niya pagdating sa mga aswang doon sa kanilang bayan. Kahit daw si nanay ay merong karanasan doon noong mga panahong pinagbubuntis niya ako. Doon din po ako pinanganak kasi nung wala pa kaming bahay sa kabisera ay doon kami tumitira kay Lola. At sa mga panahong iyon ay buhay pa po ang aking lolo. At nung ako ay nasa edad na 4 na taong gulang, ay lumipat na kami sa kabisera kasi nakabili ng bahay at lupa doon si tatay. Balik na tayo sa kwento. "La, paabot po ng tubig," sabi ng aking pinsan at naubos naman niya ang isang pitsil. "May kutob ako na yung nakita niyong nakatuwan ay ang asong malaki na humabol sa inyo. Meron kasing mga kwento na bago sila mag-ibang anyo, ay ganito muna ang kanilang ginagawa," sabi naman ni Lola. Hindi po namin siya namukaan kasi natatakpan ng kanyang mga bukang kanyang muka. Pero babae po siya, La. Hindi lang ako sigurado kung matanda na nga ba ito. Sabi ko naman.
Nako, mag-aasik na naman sila ng lagim dito. Yung huling balita ko ay nung maliit pa lamang kayo. Sabi naman ng aming lola. Kinakabahan pa ako la. Iniisip ko na babalikan niya kami dito. Wala naman kaming ginawa. Maliban sa pinagtawanan namin ito. Kasi nga nakita naming nakatuwad. At inisip namin na nagbabawas lamang ito. Sabi naman ng aking pinsan. Ano ka ba? Malay nyo naman na aswang na pala yun. Sagot pa ng aming lola. Magsama-sama na lang tayong tatlo sa iisang kwarto para makasigurado. Sabi ko naman. At hindi nagtagal ay narinig namin ang boses ni Aling Rosing. Kaya binuksan ni Lola ang bintana at nakita namin na kasama niya ang kanyang 2 apo na kasing edad lamang namin. Oh, Rosing, ano yon? Tanong ni Lola sa kanya. Pwede ba kaming pumasok? Kumusta yung mga apo mo? Tanong naman niya at agad naman siyang pinapasok. Nakita ko kasi itong 2, tumatakbo at merong humahabol na malaking aso sa kanila. Ang laki nun at sigurado ako na hindi pangkaraniwan. Aswang talaga yun. Dagdag pa ni Aling Rosing. Nagtagal ang aming usapan ng mahigit 1 oras at binigyan niya kami ng ilang piraso ng insenso. Kamangyan ang tawag nito sa aming probinsya. Pausukin daw namin ito hanggang sa sumikat ang araw. Nang sa ganon ay hindi makalapit yung aswang na humabol sa amin. Dagdag pa niya. Baka isa daw itong yanggaw. Maya-maya lang ay umuwi din naman si Aling Rosing. At nagpasalamat naman kami kasi binigyan niya kami ng mga insenso. Kitang-kita daw talaga niya kung paano kami habulin ng malaking aso. Kulay itim daw at naglalaway pa. Pero sa unang tingin daw, ay parang normal daw ito. Pero yung hindi daw normal, ay yung hinahabol niya kami ng aking pinsan. Naglalaway pa at parang may utak ng isang tao. Bandang 9:00 ay pumasok na kami sa loob ng aming kwarto. Ilang oras pa po kaming nakiramdam. Subalit wala naman kaming naramdamang kakaiba. At bandang 11:00 ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Pagpatak naman ng madaling araw ay ginising kami ni Lola sapagkat meron daw siyang nadidinig na tunog na baboy na paikot-ikot lang sa labas ng aming bakod. Pinakinggan naman namin ang tunog na ito at totoo nga na merong umaaligid na baboy. Nakakahilakbot ang mga sandaling ito. Makalipas lang ang mahigit 10 minuto ay tumigil siya sa pagtunog at nakarinig kami ng langit-ngit sa bubungan. Gawa lang din naman sa pawid ang aming bubong at yung mga pundasyon ay kawayan. Meron na rin kalumaan kaya kung meron mang maglalakad sa ibabaw ay makakarinig ka talaga ng langit-ngit. Ramdam na ramdam namin na meron ngang nilalang sa bubungan. Kaya kaming 3 ay nagdikit-dikit. Hanggang sa nakita namin ang pusa ng aking lola na nakatingin din sa bubong at nagsimula itong umangil. Ang kanyang mga balahibo ay nagtatayuan na tila ba meron siyang kaharap na kalaban. Alam naman natin na ang mga pusa ay talagang sensitibo. Ganito yung ginagawa ng pusa kapag meron silang kaaway. Talagang nagtatayuan ang kanyang mga balahibo. Pero sa mga sandaling ito ay nakita pa namin na hindi siya mapakali. Pabalik-balik ito sa isang bahagi at patingin-tingin pa rin sa bubungan. Sabi ni Lola, sigurado ito na meron siyang nararamdamang kakaiba. Inutusan naman niya ako na sindihan ulit ang insenso na nasa loob ng lata ng gatas. Agad ko naman itong ginawa at noong kumalat na ang usok ay merong tumakbo ng padabog sa bubong. Kaya umalog yung ilang bahagi. Hoy, kung sino ka man, wag dito. Kaya mo ba kaming kainin? Mas matigas pa kami sa karne ng baka.
Pasigaw na sabi ng aking lola. At nakarinig ulit kami ng tunog ng baboy na nanggagaling sa labas ng bakuran. At sa tingin namin ay hindi niya nakayanan ng amoy ng insenso. Dito na rin unti-unting kumalma ang aming pusa at ang kanyang mga balahibo ay bumalik na sa normal. Hindi na lamang kami natulog noon kasi mas mabuti nang makasigurado. At nang sumikat ng araw ay narinig namin sa iba naming kabaryo na meron ding nagparamdam sa kanila. Lalo na sa mga bahay na merong buntis. Kaya sabi namin, hindi lang pala kaming nakaranas ng kababalagan. Ilang gabi pa po kami nakakarinig na tunog ng baboy. Pero agad naman naming pinapausok ang insenso nang sa ganon ay hindi ito makalapit sa amin. Kasi ayon sa mga matatanda, ayaw nila ang amoy nito. Siya nga po pala Sir Chris, yung lugar po namin ay masasabi kong medyo masukal. Pero yung talagang hanap buhay ng mga tao doon ay pagsasaka. Napapaligiran kami ng mga palayan at walang nag-aalagang baboy doon malapit sa bahay ni Lola. Maliban sa mga taong nakatira malapit sa pangpang. Mahigit 1 buwan na binulabog ang aming baryo. Hanggang sa yung mga tao ay naging alerto na tuwing gabi. At meron pa ngang naglilibot para makasigurado. Pero mabuti naman at makalipas ang 1 buwan ay wala na kaming narinig na kwento patungkol dito. Nahinto ang kanyang mga pagpaparamdam. Pero meron kaming narinig na mga kwento na yung kabilang baryo naman ang kanyang inatake. Pero ganun din, naging alerto din ang mga tao doon. Hanggang sa unti-unti na naman itong tumigil. Marami po talagang nagsasabi na, lalo na yung mga matatanda doon sa amin, na isang yanggawang umaatake. Parang hindi pa daw niya makontrol ang kanyang sarili, nang dahil nga kakasalin lang sa kanya ng pagiging aswang. Parang ganon. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng kaunting oras sa munti kong kwento. Mag-iingat kayo palagi. Kahit saan man kayo naroroon. Ganon din sa ating narrator.